Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay live na kuha mula sa St. Peter's Square sa Vatican City, kung saan naroon ngayon ang mga Katoliko matapos i-anunsyo ang pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88. Pasado alas 7 ng umaga sa Vatican, namatay ang Santo Papa sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira. At ayon sa Vatican, ang Camerlengo ng Holy Roman Church na si Kevin Cardinal Farrell ang mga siwa sa seremonya ng sertipikasyon ng pagkamatay ni Pope Francis, pati na ang paglalagay sa kanya sa kabaong. Ang Camerlengo ang magpapatakbo pansamantala sa simbahan sa panahong walang nauupo bilang Santo Papa o ang tinatawag na sede vacante. Hanggang sa huling araw dito sa mundo ng tinaguri ang People's Pope, kapiling ni Pope Francis ang mga mananampalatayang kanyang pinaglingkuran bilang pinuno ng simbahang Katolika. Ang kanyang kababang loob, paninindigan para sa kapayapaan at mensahe ng pag-ibig at pag-asa binigyang pugay sa iba't ibang sulok ng mundo. Ating saksihan. Ang sigla ng mga mananampalataya habang inaalala ang muling pagkabuhay ni Hesukristo, lalo pang umigting nang masilayan si Pope Francis habang sakay ng kanyang Pope Mobile kahapon, Easter Sunday. Sigaw nila, Viva il Papa o Long Live the Pope habang iniikot niya ang St. Peter's Square. Di gaya nung mga nakaraang taon, hindi si Pope Francis mismo ang nanguna sa misa para sa Easter Sunday at iba pang paggunita sa Holy Week. Pero nagpakita ang Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square para sa tradisyonal na Urbi et Orbi blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Ito na pala ang huling pagkakataon na masisilayan si Pope Francis ng publiko. Wala pang 24 oras mula nito, inanunsyo ng Vatican, Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana sa St. Peter's Square, kasabay ng pagbuhos ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan, maliit man o malaki. Sa makasaysayang Notre Dame Cathedral sa Paris, France, 88 kalembang ang umalingaw-ngaw para sa 88 taon ng buhay ni Pope Francis, na walang patid na pumanig sa mga pinakamahihina at nangangailangan, ayon kay French President Emmanuel Macron. Bumuhos din ang pagpupugay mula sa iba pang world leader. Mula sa Australia, Greece, Germany, India, at Argentina, kung saan ipinanganak ang unang Santo Papa mula Latin America. Nagbigay-pugay rin si King Charles ng Britanya. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ipinagluluksa ang pagpanaw ng Santo Papa na ilang beses na nawagan ng kapayapaan para sa Ukraine, na patuloy pa rin ang gyera sa Russia. Nagpaabot din ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin. Si Pangulong Bongbong Marcos nakiisa sa mundo sa pagluluksa para kay Lolo Kiko, na tinawag niyang Best Pope in My Lifetime. Sa pamamagitan ng halimbawa, itinuruan niya ni Pope Francis na ang pagiging mabuting Kristiyano ay pagpapaabot ng kabutihan sa iba
at maraming nanumbalik sa simbahan dahil sa kanyang kababaang loob. Nagdaos din ng misa sa Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Cardinal David nanawagan sa mga simbahan sa bansa na patunugin ang kanilang mga kampana at manawagan ng panalangin. Ngayong linggo, inaasahang babiyahe si Cardinal David pa Roma para sa Papal Conclave, kung saan pipiliin ang susunod na Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Kumuha po tayo ng update mula sa Vatican at makakausap natin live si GMA Integrated News stringer Pia Gonzalez Abukay. Pia, magandang gabi mula rito sa Pilipinas. Kamusta na ang sitwasyon dyan sa St. Peter's Square? Buon pomeriggio, Pia, mula dito sa Vatican. Dito sa Vatican, unti-unti na nating nakikita ang presensya ng ating mga kapwa Pilipino. Dumadami na sila at nagpapahayag ng pakikiramay at pag-aalay ng panalangin sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Yung iba nakikita pa natin talaga na nakasuot sila ng Philippines, na ipinagmamalaki nilang nakikiisa sila mula po sa mga residente na Pilipino dito sa Italia hanggang sa mga turista mula sa Europa at ibang bahagi ng Pilipinas, ng bansa at ng buong mundo. At mayroon ding mga nag-cancel pa ng kanilang flight para makiisa dito sa pakikiramay sa pagdarasal din para sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga Pilipino mamaya, mas maraming numbers ng mga Pilipino dahil magkakaroon ng pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng ating Santo Padre. Pia, alam natin na talagang espesyal at malapit sa puso ng mga kababayan natin si Pope Francis at gaya ng sinabi mo, inaasahan na mamaya mas dadami pa sila dahil may mga dasal at may vigil pa ata para kay Pope Francis. Pero yung Filipino community ba, meron ding inihahandang espesyal na mga prayer rites or kung anong bang pagtitipon para sa Santo Papa? Dito sa Roma, maraming Italian churches na tuwing hapon ay mayroong special mass sa Tagalog. So sigurado na special intention na ang mga panalangin at ang mga mass ay ino-offer na para sa ating Santo Padre. Nahandyan ang Filipino chaplaincy at ang Filipino chaplain natin na Pilipino na nagsisimula na rin ng mga pamisa, para mag-alay ng panalangin para sa ating Santo Padre at siyempre pa nahandyan ang Colegio Filipino kung saan nakatira ang mga kapariang Pilipino na sigurado ay mayroon na ring misang nagaganap at dire-diretso na ito at magmula ngayong araw magkakaroon ng mga pagdarasal ng Santo Rosario at siguradong open na sa publiko ang labi ng ating Santo Padre, ay marami pa tayong mga kababayang Pilipino ang makikitang nakikiisa at nakikiramay sa pagpanaw ng ating Santo Padre. Pia, kahapon lang nagbigay si Pope Francis ng kanyang Easter message at humarap pa siya sa mga naroon sa St. Peter's Square. Meron ka bang nakilala dyan ng mga kababayan natin or iba pang mga turista siguro or mga residente dyan na kahapon lang ay naroon para sa Easter prayer or Easter message ni Pope Francis? Ikaw ba, Pia, nandun ka kahapon? Pia, alam mo, sa totoo lang, talagang ikinabigla ng mga Pilipino at kahit ng mga Italians at ng mga turista ang balitang ito kaninang umaga. Dahil kung natatandaan natin, itong linggong to, during Lenten season, talagang hindi pinalampas ni Pope Francis ang kanyang mga surprise visit, At bigla-bigla na lang natin siyang nakikita sa St. Mary Major. Bigla siyang nagbumati nung Palm Sunday at kahapon nga ay lumabas ulit siya at bumati sa mga pilgrims at mga mananampalataya na nagpunta rito sa St. Peter's Square at inaasahan din ang patuloy niyang pagbuti ng kalagayan at patuloy na pagbibigay panalangin din at pagbibigay bendisyon sa mga pumupunta dito sa Vatican City. Kaya kaninang umaga, ayon sa mga nakausap ko kaninang umaga, bandang alas 7:35 ng umaga
nagulat yung mga turista at mga pilgrims na nagpunta ng maaga rito para pumila dahil nagkumalembang ng almost 15 minutes. So sabi nila, very strange yung kalembang na iyon at yung parehong kalembang na iyon ay natunghayan din namin dito ng alas 12 ng tanghali, Italy time, hanggang alas 12:15. So talagang nabigla ang buong mundo, nagluluksa ang buong mundo at ngayon ay lahat naman ay sama-samang nag-aalay naman ng panalangin para sa kaluluwa ni Pope Francis. At syempre pa, inaalala ng mga Katolikong Pilipino dito sa Italia ang kanyang pagiging malapit sa mga Pilipino, no? Ang kanyang patuloy na pagbibigay aral na isabuhay ang totoong mensahe ng Ebanghelyo. At huwag kalimutan ang mga mas nangangailangan tulad ng mga mahihirap, may mga karamdaman at ang mga lugar kung saan mayroong kasalukuyang gera. At Pia, mula nang i-anunsyo ng Vatican kaninang alas 7 ng umaga, oras dyan sa Roma, sa Italia, nagbigay na ba sila ng panibagong pahayag mula noon? Meron na bang mga inilabas kahit papano na mga detalye tungkol sa magiging funeral rites para sa Santo Papa? Pia, kung natatandaan natin, nung nakakonfine pa lang si Pope Francis, sinabi na niya na ang gusto niya ay isang simpleng funeral lamang. No? Binilin din niya na wooden coffin ang gusto niya at nagbilin din siya na kung sakali siya ay dalhin sa St. Mary Major's Basilica. Ito ay isa sa pangunahing 4 basilicas dito sa Rome at iyon ang kanyang mga unang nabanggit nung siya ay nasa ospital pa lamang. Kung natatandaan natin, pagkalabas niya ng Gemelli Hospital, bago siya tumuloy sa Casa Santa Maria, minabuti niya muna na dumaan muna sa St. Mary Major. Mahal na mahal niya talaga at nasa puso niya ang basilika na yon. Kaya doon muna at doon ang binili niyang nais na mahimlay. Gayunpaman, tungkol sa public viewing at paglipat ng salma, no, ng labi ng ating Santo Padre mula sa Casa Santa Marta hanggang sa St. Peter's Basilica, inaasahan itong magaganap sa Miyerkules. Ngunit ito ay kukumpirmahin pa. Kung paano ang detalye ay malalaman po bukas at ipapaalam po iyan ng Vatican Press. Samantala, mamayang gabi, papangunahan ni Cardinal Ferran ang ritual, no, ng paglalagay ng labi ng ating Santo Padre sa coffin. Alright, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer Pia Gonzalez Abukay, makikibalita ulit kami sa iyo. Ano mga kasarian, estado o paniniwala, buong pusong niyakap ng tinaguri ang People's Pope at ang pag-alala sa ilan sa mga di malilimutang sandali ni Pope Francis. Ating saksihan. Paghalik sa paa ng 2 babaeng inmate sa isang youth prison. Pati ang paghalik niya sa mga kabataan, may kapansanan man o wala. Ganyang klaseng pagmamahal ang ipinaramdam ni Pope Francis. Sa kanyang mga aksyon, pinatunayan ng Santo Papa na siya ang People's Pope. Nakilala rin si Pope Francis bilang isang football fan, kung saan nagbigay suporta rin siya sa kanyang paboritong koponan, ang Argentina na kanyang home country. Inalala rin siya bilang isang palabirong Santo Papa. Pati si Spider-Man, nakamayan pa niya. Hanggang sa outer space, dama rin ang pagmamahal ni Pope Francis. Sua Santità, buongiorno, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale tra di noi, tra l'equipaggio della spedizione 52 e 53. Buongiorno, buonasera, perché quando sei nello spazio ormai si sa. Nabigyan pa nga siya ng sarili niyang Blue Jump astronaut suit. Hindi lang din sa tao ipinadama ni Pope Francis ang kanyang malasakit at pagmamahal, kasama na rin dyan ang mga hayop. Labis-labis din ang pagmamahal ng Santo Papa sa mga nadamay at apektado ng giyera, kagaya na lang sa Syria. Nakipagkamay rin siya sa mga Syrian refugee. Minsan na rin naiyak ang Santo Papa
sa gitna ng pagdarasal para sa mga nagdurusang Ukrainian dahil sa giyera. Isa rin sa mga tumatak sa mga nagmamahal kay Pope Francis ang kanyang litrato habang pinagdarasal ang buong mundo sa gitna ng pandemya. Iniwan man tayo ng isa sa pinakaminahal na Santo Papa, tiyak na hindi malilimutan ng lahat ang pagmamahal na ipinaramdam ni Pope Francis sa ating lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hanggang sa huli, inilaan ni Pope Francis ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kapwa. Kaya iba ang kirot ng kanyang pagpanaw, lalo na sa mga taong minsan niyang nakasalamuha. Gaya ng isang Pilipino na ibinahagi ang kanyang karanasan. Ating saksihan. November 2024, nang personal na makausap ng De La Salle graduate na si Ken, si Pope Francis. Kinilala ang grupo nilang Project Magkasapi sa Uni Servitate 2024 na para sa mga pinakamahuhusay na Solidarity Service Learning Experiences sa Catholic Higher Education. When I posted it also in social media, sobrang emotional po and sobrang thankful when Pope Francis mentioned, "Is this for me?" And sobrang nakangiti po siya ng sobrang laki po. Dahil nung time po talaga po na yun is lahat po kami is we have the opportunity, every one of us, to talk with Pope Francis. Kung ano po yung advocacy po namin, what we did. So ni-share ko po kay Pope Francis. Noong araw na yon, tila nagbago ang buhay niya. I'll give my best to be a better version of myself and to also serve the community with the guidance of Pope Francis. Kaya kakaibang kirot ang hatid kay Ken nang balitang pumanaw na ang 88 anyos na Santo Papa na hanggang sa mga huling araw, paglilingkod pa rin sa simbahan at sa kapwa ang isinasabuhay. Kahit nakaratay sa ospital mula noong February 14 hanggang March 23, panay pa rin ang kanyang mga mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan para sa mga lugar na nababalot ng kaguluhan. Kapayapaan ang sentro ng kanyang mensahe para sa Easter sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza para sa mga Palestino, gayon din para sa mga Israeli. Pangmatagalang kapayapaan din ang hiling niya sa Ukraine. Sa kabila ng iniindang double pneumonia at muntik ng pagpanaw habang nakakonfine, ayon mismo sa kanyang mga doktor, di niya nalimutang magpasalamat para sa milyong-milyong sumusuporta at nagdarasal para sa kanya. Di rin niya nalimutang magpasalamat sa mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya sa Gemelli Hospital sa Roma. Grazie e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei. Sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me. Grazie. Isa yan sa mga huling public appearance ni Pope Francis na 2 buwang pinagpapahinga noon ng mga doktor kasunod ng kanyang confinement. Nasilayan din siya sa Vatican nitong Palm Sunday. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Noong Huwebes Santo, nagawa pa niyang bumisita sa isa sa pinakapunuang kulungan sa Roma. Sa maraming pagkakataon, lalo kapag nagsasalita, kapansin-pansing hirap ng huminga si Pope Francis. Bata pa si Pope Francis, natanggalan na siya ng bahagi ng kanyang baga dahil sa severe pneumonia. Noong 2021, tinanggal ang bahagi ng kanyang colon dahil sa diverticulitis o pamamaga sa large intestine. Noong 2023, inoperahan din siya para tanggalan ng abdominal hernia o luslos. Meron din siyang sciatica, isang kondisyon sa nerves na nagdudulot ng pananakit ng balakang, likod at binti. Iniinda rin niya ang problema sa kanyang tuhod. Ang kanyang double pneumonia nitong Pebrero, itinuturing na pinakamatinding health crisis ng 12 taong panunungkulan bilang Santo Papa. At umaga ng April 21, pumanaw si Pope Francis sa kanyang residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Noong 2023,
Sinabi ni Pope Francis na napili niyang paghimlayan ng kanyang labi ang Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang debosyon sa Birheng Maria. Siya ang unang Santo Papa na ihihimlay sa labas ng Vatican sa loob ng mahigit 1 siglo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa 12 taong pagsisilbi bilang Santo Papa, inilapit ni Pope Francis ang simbahan sa iba't ibang sektor. Hindi rin siya nangiming magsalita tungkol sa mga isyung ng lipunan. Ating saksihan. Hinirang na ika-266 na Santo Papa noong 2013. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ipinanganak si Jorge Mario Bergoglio sa Buenos Aires, Argentina noong December 17, 1936. Unang leader ng simbahang Katolika na mula sa Latin America. Unang Santo Papa na hindi taga-Europa. Unang Jesuit Pope at unang Santo Papa na gumamit ng papal name na Francis. Isinunod niya ito kay St. Francis of Assisi na kanya raw inspirasyon dahil sa payak na pamumuhay at paglilingkod sa mahihirap. Malapit sa tao si Pope Francis at bukas ang puso kanino man, kaya People's Pope ang bansag sa kanya. Sa loob ng 12 taon, ipinamalas ni Pope Francis ang di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba't ibang sektor, gaya sa mga kababaihan. Anzi, la donna, lo dico sempre, e questo l'ho detto, è più importante degli uomini, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa di Gesù. Mga katutubo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Mga migrante. Un modo di risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono. I migranti vengono per fame o per guerra. Mas naging bukas din ang Santo Papa sa mga membro ng LGBTQIA+ community. Non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Pati na sa mga atheist. Anya, the Lord has redeemed all of us, even the atheists. Advocate of peace si Pope Francis na hindi nangiming maghayag ng pagkontra sa gera ng Russia sa Ukraine. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Nagbigay boses din siya, kahit sa mga di kapananampalataya, tulad ng mga taga-Gaza na naiipit sa gera ng Israel at grupong Hamas. Hanggang sa huli nga, ceasefire ang kanyang panawagan. Sa 12 taon niya bilang Santo Papa, mahigit 50 bansa ang kanyang binisita, kabilang ang Pilipinas. Naging kauna-unahang Santo Papa rin si Pope Francis na bumisita at nagmisa sa Arabian Peninsula. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. Ho avuto un dialogo lungo. Bilang leader ng Simbahang Katolika, sinimula ni Pope Francis ang paglilinis sa mismong Vatican, kung saan pumili siya ng 8 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para tumulong sa kanyang gumawa ng reforma. Karamihan sa kanila dati nang kritikal sa mga operasyon noon ng Vatican. Tiniyak din niya ang transparency kontra sa umano'y korupsyon sa Holy See. Progresibo man ang turing ng ilan kay Pope Francis, hindi nagbabago ang posisyon niya sa ilang usaping kontra ang simbahan, gaya ng abortion at death penalty. This conviction has led me
from the beginning of my ministry to advocate on different levels the global abolition of the death penalty. Pero hindi naging mapanghusga si Pope Francis. Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar. Sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. At lalong hindi mapangmataas para hindi matanggap ang mga puna o aksyonan ng mga kasalanan ng liderato ng simbahan. Ang 12 taong pamumuno sa simbahang Katolika ni Pope Francis nag-iwan ng malaking marka hindi lamang sa mga Katoliko, kundi maging sa iba't ibang relihiyon, sektor at nasyonalidad. Sa ibang balita, posibleng impluwensya ng fake news ang pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Sa huling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% mula sa dating 42% ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. Ang mga nagtitiwala, bumaba naman sa 25%. Pagdiin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sinasalamin ng 2,400 respondents ng survey ang sentimiento ng mahigit 100 milyong Pilipino sa bansa. At kay Undersecretary Castro, aalamin ng gobyerno kung nakakatanggap ng tamang balita ang mga respondent o kung naiimpluwensyahan sila ng fake news. Aalamin din daw ng administrasyon kung nakakarating sa respondents ang tulong ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, ipatutupad pa rin ng Pangulo kung ano ang tama at nasa batas at hindi kung ano ang sinasabi sa isang survey. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang voter preference for senators survey na ginawa ngayong Abril. Ating saksihan. Sa Social Weather Station Survey na kinumisyon ng Strat-based consultancy, 12 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, Senador Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Pia Cayetano, Bato de la Rosa at Bong Revilla Jr., broadcaster na si Ben Tulfo, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Isinagawa ang survey noong April 11 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews. 1,800 registered voters nationwide na edad 18 pataas ang tinanong kung sino ang kanilang iboboto sa pagkasenador kung gagawin na ang eleksyon noong panahon ng survey. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. 21 araw bago ang eleksyon 2025. Agrikultura, korupsyon at trabaho ang ilan sa mga naging sentro ng kampanya ng ilang kumakandidatong senador. Ating saksihan. Paglaban sa korupsyon ang isinulong ni Gringo Onasan. Si Attorney Jimmy Bondoc, bawas presyo sa bigas ang itutulak. Sabi ni Ping Lacson, dapat mas makilahok ang mga LGU sa paglilinis ng Laguna Lake. Nag-motorcade sa La Union at Pangasinan si Senador Lito Lapid. Presyo ng bilihin ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Issue sa pagbaha ang pagtutuunan ng pansin ni Senadora Amy Marcos. Food security ang pangunahing advokasya ni Kiko Pangilinan. Isa sa batas daw ni Tito Soto ang pagkakaroon ng 14th month pay para kay Senador Francis Tolentino. Mahalaga ang ugnayan ng national at local government. Isang tututukan ni Congresswoman Camille Villar ang kapakanan ng agriculture sector. Pagpapatayo ng mga infrastruktura ang isusulong ni Bam Aquino. Prioridad ni Mayor Abby Binay ang libreng gamot para sa matatanda. Abot kayang pabahay ang itutulak ni Representative Arlene Brosas. Suporta sa mga magsasaka ipinangako ni Teddy Casino, Modi Floranda, Danilo Ramos. Community empowerment ang isa sa mga binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Ilalapit daw ni Senador Bongo ang serbisyo medikal para sa mahihirap.
Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinaghahanap ng isang pasahero ng motorcycle taxi na sumaksak sa isang rider sa Quezon City. Hawak na ng pulisya ang ilang kuha ng CCTV na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng suspect. Saksi, si James Agustin. Pagdating ng motorcycle taxi sa iskinitang ito, bigla na lang sinaksak ng pasahero ang rider. Natumba ang motorsiklo at rider, habang ang pasahero, ilang beses pa inundayan ng saksakan rider. Kahit humihiyaw na ang biktima, walang tigil pa rin ang sospek. Itinayo niya nakatumbang motorsiklo, sinakyan ito at saka umalis sa lugar. Nangyari ang krimen sa bahagi ng Barangay Pag-ibig sa Nayon sa Quezon City, bandang alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa mga taga-barangay, may pumunta sa kanilang residente para humingi ng tulong. Agad nilang dinala sa ospital ang biktima. Nakita po namin si rider, hawak-hawak po niya yung leg niya. Na yun nga po, puro dugo. Duguan po siya. Nung pagbuhat na po habang sinasakay na sa ambulansya, sinabihan po siya nung BPSO namin na, "Pre, lumaban ka, kaya mo yan." Umuon naman po siya. Nagpapagaling pa sa ospital ang 43 anyos sa lalaking rider na nagtamo ng hindi bababa sa 10 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sumakay ang pasahero sa Recto Avenue sa Maynila at nagpapahatid sa lugar kung saan nangyari ang pananaksak. Hindi pa malinaw sa ngayon ang motibo sa krimen. Ang kanyang kinuha lang, yung ginawa niyang getaway is yung motor na gamit nila nung biktima natin. Yung personal belongings ng victim, yung wallet niya, yung pera niya is nandun sa biktima natin, intact yun. Hindi yun nagalaw. Ano yun ang inibisigan natin kung anong angulo sila pwedeng magkaroon ng koneksyon o ano yung kanyang motibo para gawin yung mga bagay na yun. Nagkasang pulisya ng manhunt operation laban sa sospek. Hawak na rin nila ang ilang kuha ng CCTV na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng sospek. All efforts ng Station 1 at ng QCPD ay andito lahat dun sa pag-follow up sa kaso na to. Kaya hanggang ngayon, yung mga tao natin nasa labas pa rin at nagpa-follow up dito. Nakipag-ugnayan na rin daw ang QCPD sa kumpanya ng motorcycle taxi rider. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Bago ang state funeral bukas, marami ang nakiramay sa mga naulila ni superstar Nora Honor sa huling gabi ng burol. At kabilang sa madumalaw si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Katrina Son. Sa huling gabi ng burol ng yumaong national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor, dumating ang mga personalidad at artista para magbigay ng respeto sa huling pagkakataon sa nag-iisang superstar. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama nila si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Dumating din si Senator Amy Marcos na dating Director General ng Experimental Cinema of the Philippines. Isa sa mga proyekto nito ang 1982 classic film na Himala, kung saan gumanap si Nora bilang iconic character niyang si Elsa. Nakiramay din si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nakatambal ni Ate Guy sa pelikulang Erap Is My Guy noong 1973 at Bakyamo Neneng noong 1977. Dumalaw rin ang Kapuso TV host na si Boy Abunda na isa raw certified Noranian. Emosyonal na inalala ni Boy ang idolo at matalik na kaibigan. Para sa isang tagahanga, she'll always be the greatest actor Philippine cinema has produced. She was big. She was huge. In everything. And the only way para sa akin to understand the phenomenon that was Nora Honor was to love her. Isang linggo bago pumanaw ay nakausap pa raw niya si Ate Guy. May mga pag-uusap na wala kaming ginawa kundi tawa lang ng tawa. May mga pag-uusap na mahirap. May mga pag-uusap na dasal. Iba't ibang klase ng pag-uusap ang pinagdaanan namin ni Ate Guy. How will you describe that class conversation with Ate Guy? Meaningful.
Lagi naman ang pag-uusap namin ni Ate Guy ay napakalalim ng mga ibig sabihin. Inalala rin ng aktres na si Cheryl Cruz si Ate Guy at ng veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Kumari ko po si Nora, inaanak ko po si Ian. Narito rin ang aktor na si Tirso Cruz III na kanyang dating ka-love team. Nakiramay rin sina GMA Network Officer in Charge for Entertainment Group, Cheryl Chingsi, Rochelle Pangilinan, Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. At National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, na nakatakdaring magsalita sa tribute program bukas para sa aktres sa Metropolitan Theater. Nakiramay din si Annabel Rama, maging si John Arcilla. Malaki umanong inspirasyon sa kanya ang superstar. Nakakapanghinayang din daw na hindi na matutuloy ang pelikulang gagawin sana nila ni Ate Guy. Kahit naman walang kasiguraduhang makapasok sa loob ng burol ng superstar, nagpunta pa rin dito ang kanyang mga tagahanga na karamihan hindi mapigilan ang emosyon. Magandang kumanta, siya ang idol ko, The Golden Boys. Walang ibang superstar kundi siya lang. Tinanay ko talaga Noranians. So bata pa lang ako. Noranians na ako. I am 64 years old. Lahat ng pelikula niya hindi ko pinalampas. Kasi sa kanya ko natikman yung tunay na pagmamahal. Inaakap niya ako, hinahalikan niya ako. Wala siyang pinipili kahit madusing ka, kahit mabaho ka. Bukas na nakatakdang ilibing ang national artist sa libingan ng mga bayani. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Pinatunog ang kampana sa Manila Cathedral bilang pagbibigay pugay kay Pope Francis. May mga deboto ring nag-alay ng kandila. Magkakaroon din ng misa para sa Santo Papa bukas na umaga sa Manila Cathedral na pangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Mamayang alas 2 ng madaling araw naman, oras dito sa Pilipinas, o alas 8 ng gabi sa Vatican, pangunahan ng Camerlengo ng Holy Roman Church na si Kevin Cardinal Farrell ang paglalagay ng labi ni Pope Francis sa kabaong. Ayon sa Holy See Press Office, pansamantalang sinuspindi ang Canonization Mass sa April 27 para kay Blessed Carlo Acutis dahil sa pagkamatay ni Pope Francis. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.